Si Mash ay pinanganak na hindi nakakagamit ng magic. Kaya nag-ensayo na lang ito para lumakas ang kanyang katawan. Ever since nalaman ng isang officer ang totoo, inatasan niya ito na pumunta sa Magic Academy para maging Divine Visionary. Ito ay para patunayan na kahit wala siyang magic, may halaga pa rin siya sa society. Sa mundong ito, ang mga taong kagaya ni Mash ay dinidiscriminate at pinaparusahan. Nagsimula ang episode kung saan inaawat nila Headmaster Wahlberg at Rain ang pag-aaway ng dalawang Divine Visionary. Hindi sila magkasundo sa kung anong hatol ang ibibigay kay Mash. Tinanong naman ni Orter si Headmaster Wahlberg kung anong desisyon niya sa situation ni Mash. The fact na wala siyang magic habang nag-aaral siya sa Magic Academy ay obvious na hindi magiging katanggap-tanggap na bagay. At hindi pwedeng isekreto na lang nila ito sa mga tao. Hirit pa niya, ang mga taong hindi nakakagamit ng magic ay dapat binubura ang existence dahil sila ay naiiba sa kanila na magic users. There is no need na para i-reconsider ang ganitong situation dahil ito naman ang nakasaad sa rules. Common sense naman ang kailangan nila gawin ay sumunod sa rules at bigyan si Mash ng maximum penalty. Humingi naman ng favor si Headmaster Wahlberg kay Orter kung pwede i-reconsider at babaan ang parusa na ibibigay sa kanya. Understanding the fact na interesado si Innocent Zero kay Mash, pwede nila magamit ito as a decoy para malocate nila si Innocent Zero. Na-realize naman ni Mash na mataas pala talaga ang rank ni Headmaster Wahlberg dahil nagagawa niyang makipag-negotiate sa mga Divine Visionary. Dito natin nalaman na isa pala siyang living legend at former Divine Visionary na nagtataglay ng malakas na magic power. Isa siyang respetadong magic user na kayang makipagsabayan kay Innocent Zero. Despite sa favor na hinihingi ni Wahlberg, nag-i-insist pa rin talaga si Orter sa desisyon niyang parusahan si Mash. Nag-argue siya na ever since the beginning, nag-i-exist ang rules para mapanatili ang peace and harmony sa mundo. Kapag nilabag nila ito, posibleng magdudulot lang ito ng kaguluhan. Makikita natin na nakikiusap na si Headmaster Wahlberg sa Divine Visionary. Tinabi niya na kahit walang magic si Mash, may kakaibang talento naman ito at may genuine na kalooban. Ang mga taong kagaya niya ay may kakayahang mabago ang mundo at mapanatili ang kapayapaan. At napaka-unfair naman na tretuhin ng mababa ang mga taong walang magic, when in fact wala naman silang ginagawang masama sa kapwa. Noon pa man may ganito ng discrimination. Ang baguhin ng rules ay isang malaking hakbang. Pero kahit sa ang anggulo tingnan, walang masama sa existence ni Mash. Lumuhad na rin si Rain at nakikiusap na baka pwedeng pagbigyan si Mash. Pero despite sa pakiusap nila, hindi pa rin talaga nagbabago ang desisyon ng mga Divine Visionary. Dagdag nila, hindi dapat sila nagpapadala sa bogso ng damdamin kapag nagdedesisyon dahil magdudulot lang ito ng problema. Nagising naman ang official na sinapian kanina at sumabat ito sa usapan. Tinabi niya na kahit na walang magic si Mash, hindi maitatanggi na iniligtas niya ang buhay nito. Kahit nalabag sa rules, hindi niya paparusahan si Mash at hindi magbabago ang verdict niya. At tatanggapin niya naman kung ano man ang punishment na ibibigay sa kanya kahit na matanggal siya sa pagiging official. Dahil dito, nagbago na rin ang desisyon ni Orter. Nagbanggit naman ito ng mga kondisyon na dapat sundin ni Mash. I-observe nila si Mash at tatretuhin lamang bilang isang decoy para kay Innocent Zero. Dapat rin siya magpalakas at patunayan na kaya niyang lumaban. At dapat magiging Divine Visionary candidate siya this year para patunayan kung karapat-dapat ba talaga siyang respetuhin. Subalit, if ever hindi niya magagawa ang mga kondisyon, hahatulan siya agad ng kamatayan. Nangako naman si Mash na tatalunan niya si Innocent Zero at papanatiliin ang kapayapaan sa mundo. Pagkatapos ng meeting ay makikita natin si Mash na nakabalik na sa dorm. Kinuwento niya ang nangyari sa mga kaibigan niya at hindi sila makapaniwala na totoo pala talaga na all this time, hindi siya gumagamit ng magic. Di naman maiwasan ng mga kaibigan niya na mangamba sa situation ni Mash. Naisipan nilang magkakaibigan na gumala muna sa syudad para mabawasan man lang kahit papano ang stress. Noong nagkita-kita na sila sa meet-up location ay hindi naman maiwasan ni Finn mawirduhan sa suot nila. Habang naglalakad, nadaanan naman nila ang isang perya kung saan tatargetin nila ang dartboard gamit ang sneeze ng koala. Nagkatuwaan sila Mash at Barrett dahil pareho silang di marunong laruin ito. Nagpasya naman si Lance na bumili ng bagong wand dahil gusto niyang lumakas. Tinadjust niya na isang factor ang magic wand para maasa ang kanyang magic ability. Dumating na sila sa tindahan at di naman nila mapigil ang mamangha. Unang pumili si Finn. Ang pagpili ng magic wand ay magbabase sa magic power ng isang user. Umilo ito at lumapit sa kamay niya. Sunod naman na pumili si Lance. Namangha ang tindero at mga kaibigan nito sa kanyang nakuha. Napansin ng matanda si Mash, tinanong siya kung bibili rin ba ito ng magic wand.
Para pagtakpan ang katotohanan, sinubukan na lang ni Mash kumuha. Dahil wala siyang magic, naghanap siya ng palusot. Napansin ni Mash na may isang wand ang nakalapag lang sa sahig. Pinunyag naman ng matanda na matagal na yan dyan ever since itinayo ang tindahan. Walang nakakakuha sa wand na yan dahil sa sobrang bigat nito. Dagdag niya, tinuturing na naalamat ang magic wand na ito, at once nabunot niya ay may bubulwak na elf water galing sa ilalim ng lupa. Na-challenge si Mash sa sinabi ng matanda, walang pag-alinlangang binunot niya ito. Bigla naman bumulwak ang isang tubig pagkatapos niya makuha ang magic wand. Nagpa siya si Mash na ito ang kukunin niya. Nagulat naman ang matanda at nagpasalamat sa pagpunta nila sa tindahan. Dahil sa pinakitang kakayanan ni Mash sa pagkuha sa legendary magic wand, hindi na lang bumili ng bago si Lance. After nila bumili ay dumating naman si Lemon at ang captain ng Adler Dorm sa kasiyahan. Napagod ang magkakaibigan sa ginawa nilang activities buong araw. Naging sentimental naman si Mash. Nagpapasalamat siya sa mga kaibigan niya dahil first time niyang makipag-hangout. Few days later, makikita natin na nagbibilang ng nakolektang coins sina Mash, Lance, at Finn. 7 gold coins na ang naiipon nila since pumasok sila sa Magic Academy. Palapit na ng palapit ang selection ng Divine Visionary. At dahil madami ang nakolektang coins ng Adler Dorm, no doubt nakasama ang dorm nila sa pagpipilian. Pero before ang selection exams, nagpaalam muna si Mash na umuwi sa bahay nila dahil gusto niyang makita ang kanyang ama. Makikita natin si Orter na may kausap sa hapagkainan. Naglahad siya ng pagkadismaya sa desisyon ni Headmaster Wahlberg. Hindi niya pa rin matanggap na makakalusot si Mash sa parusa. Tinanais niya na hindi makasali si Mash sa selection ng Divine Visionary dahil nga wala siyang magic. Ibinunyag ni Orter sa kausap niya na tinalo ni Mash si Abel nang hindi man lang gumagamit ng magic. Nabigla naman ito sa narinig niya at na-excite sa gagawing hakbang para mapigilan si Mash. Dito natin makikilala na ang kausap pala ni Orter ay taga-Orchidorm na si Margaret McAaron. Umuwi muna si Mash sa bahay nila para bumisita. Di naman mapigil ang maging emotional ng papa niya sa pagdalaw nito. Dito rin makikilala ng kanyang ama ang mga kaibigan ni Mash, dahilan upang lalong naging emotional ito. Nagpapasalamat siya dahil nakatagpo si Mash ng mga totoong kaibigan. Isa-isa silang nagpakilala. Nabawasan ng pangamba ang ama ni Mash dahil nakatagpo siya ng maaasahang kaibigan. Pagtapos nila magpakilala ay nag-explore sila sa bahay at kumain ng cream puff. Umaasa naman ang ama ni Mash na sana panghabang buhay ang pagkakaibigan nila. Sa kabilang banda, makikita natin ang grupo ni Margaret na papunta sa bahay ni Mash. Habang nakasakay sa kanyang wallis, napapaisip at nai-impress siya sa pagtalo ni Mash kay Abel nang hindi man lang gumagamit ng magic. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, bigla silang pinaulanan ng mga espada. Isa-isa naman nila itong nailagan at noong bumaba sila ay in-approach sila ni Rain, isang Divine Visionary. Nagkakumprontahan ang dalawa at mukhang may magaganap na malaking paglalaban. Samantalang si Mash at ang mga kaibigan niya ay nagsasaya lang sa bahay, walang kaalam-alam sa mangyayaring pagtutuos. And doon natapos ang episode. Make sure to like and subscribe to our channel. Thank you for watching. See you later.